Hello guys, good evening. So, ngayon, today is ano bang araw ngayon? So, check ko ha. Tuesday, October 27, 5:58 PM. So, yun. So, ngayon is yung problem natin is nandito pa rin tayo sa analysis of structures. So, problem 410. Determine the force in each member of the flat roof truss shown in figure P-410. So, ito yung problem natin, and still gagamit pa rin tayo ng joint method. So, siguro siguro hindi ko na isusolve tong lahat na to para matakil ko agad yung method of section. Siya na kasi yung sunod para kung may hinahabol yung iba na exam na may method of section, so at least may idea na yung iba. So sige, drawing ko lang to and start na agad tayo. So, yun guys. Drawing ko na siya. Medyo nakuha ko naman yung drawing, yung figure sa book. So, ito yung given natin. My roller and my hinge. So, we are asked to determine the force in each member. So if nakikita nyo, yung figure natin is symmetrical siya. So, may 1,800 dito, may 1,800 dito, and sa gitna also, meron tayong 1,800. So, we can conclude na yung AB is yung stress or yung force. So, again, we can conclude na yung stress or yung force sa member AB is equal to FH. So, isulat ko na lang dito, no, yung mga equal stresses. So, AB is equals to FH. Yung member AC or yung stress AC is equals to HG. So, yung CE is equals to EG or GE. Yung equal ulit dito is BD equals to DF. And yung CD is equal to GD. And lastly, BD, CD, GD. So, yan yung mga equal forces natin. Yan na, medyo nawawala-wala yung recording ko. So, again, ito yung mga same forces. So, ngayon, hahanapin na natin using method of joints. So, yan. Using method of joints. So, first, gaya ng sabi ko dati is unahin. So, pero, inspect natin yung problem, no? Dito, per joint is
syempre yung pinaka less na member na pwede nating unahin is yung joint A and joint H kasi may dalawang member lang sila. So ngayon ang una natin gawin is hanapin natin yung reactions para may magamit natin yung joint na yan. So reaction at H and RA, yan sila dalawa. So summation of moment lang tayo on each point. So summation moment at H ako, moment at H equals to 0. So yan, zoom out ko lang konti kasi medyo hindi na siya ma-fit sa frame. Yan. So ngayon RA positive 2, so 8 times 4 16, 32. Then yung 1/8 natin, so lagay na lang natin 1/8 times 3. So meron tayong minus 5,400. So yung distance is 16. So pwede nyo din siyang isa-isahin, guys. Pwede nyo siyang 18 times ito and itong 1,800 times 8 and 1,800 times 16. So sa akin is diniretso ko, kinuha ko yung resultant nila and alam ko na yung resultant ng tatlong to is 5,400 and dito yung location niya sa gitna kasi symmetrical naman to. So dito siya yung location ng 5,400. So ito na, ginamit ko na yung distance ng 16. So yan, but pwede nyo din yung isa-isahin. So ngayon yan equals to 0. So RA ko is 32x minus 54 times 16, 0. So meron akong 27. So yan. Then next, so pwede nyo din mag summation of forces y. So summation of forces y equals to 0 para makuha yung RH para for the record lang. So 27 plus x. So hindi ko na isusulat yung guys, yung equation. So syempre meron 27. So pwede nyo din naman yung idiretso, guys, kasi symmetrical lahat. So kung ano yung dito, so yun din most probably dito 27 para ma-counter yung 5-4 na loads dito, yung tatlong loads na to. So syempre yung same talaga yun sila. So yun, mayroon tayo reactions. Ngayon start tayo mag method of joint. So ako start ako sa dito sa A. So yun, gawa ako ng cross dito. So lagay ko at joint A. So at joint A meron akong RA which is 27. Tapos meron akong yan, meron akong AB and meron akong AC. So yan. So kailangan kong hanapin to, yung angle na yan. So yung angle na yan is ito, theta na yan. So syempre alam niyo naman ata in this point, parang alam niyo na kung paano maghanap ng angle. So 36.86 yung theta dyan. So 36.87. So round off ko na lang kasi para hindi tayo ma-short sa So ngayon masosolve ko agad yung AB. So summation of forces y
equals to 0. So 27 plus AB sine 36.87 equals to 0. So AB, yun, 27 plus x sine 36.87. So equals to 0. So may 4499.98. So 45 siya, compression. So correct ba siya? 36. So 4499.99, or pwede na siyang gawing 45 compression. So yan. So ngayon so meron na tayong AB. So dalawa na yung nasolve natin, AB and FH. So therefore we conclude na yung isusolve lang natin is half itong part lang nito, di ba? Itong so AC meron na din tayo. So tatlo na lang yung kulang natin kasi equals lang din naman yan sila lahat. So ngayon for BD and BC, so hindi tayo pwede maka joint method dito kasi meron tayong AC pero may 3 unknowns tayo, and yung equation natin alam natin na dalawa lang, so hindi tayo pwede mag joint method dito. So dito tayo sa point B or joint B kasi meron na tayong meron na tayo dyan. So dalawa yung unknowns natin, BD and BC. So at joint B, yan. So lagay ko dito yung 1,000. So 1,800. So dalawa yung forces going down. Yan. Meron akong 1,800. Meron akong BC. And then meron akong ganito, which is BD and BC. Yan. So ngayon ang angle same lang, 36, di ba? So same lang, 36.87 yung angle dyan. So pag mag summation of forces x ako 1, so ito meron na akong answer dito, di ba? BC, I mean yung ano to, BA to BA. So yung BA ko is compression, meaning going up pala siya. So AB is compression. So ganito siya, guys. Dun going siya to the center. So BA is 4.5 na siya. 4.5. So dahil compression yung answer natin dito sa AB, meaning pagdating dito is compression din siya. So yun, going siya dun sa joint or sa point ng B. So 4.5. So mag summation of forces y ako or x, masosolve ko agad yung BD. So summation of forces x equals to 0. So meron akong positive 4.5. So same, 36.87. So cosine of 36.87 plus BD, cosine of 36.87 equals to 0. So BD, yun. So hula ko, compression pa rin to. So 4.5 cosine 36.87 plus cosine 36.87 equals to 0. So yun, same, 4.5 pa rin siya. Siyempre
kasi transpose and divide. Summation of forces x, tama. So 4-5 compression, so LB yun. So BD, check na yung BD natin, meaning yung DF is solved na rin. So next is yung BC, summation forces y equals to 0. So yan, mali, ilagay ko ng again may slash ako dyan para malaman ko na wrong yung direction ng BD ko, meaning instead na going doon papalayo or tension, dapat going siya papaloob. So ngayon, summation of forces y, so meron akong 4-5 BA sine of 36.87, meron akong 1/8, then meron akong minus na 4-5 pa rin sine of 36.87. So plus or minus BC equals to 0. So kung napapansin nyo, 4-5 sine 36, 4-5 sine 36, so cancel out na yun sila dalawa. So BC, transpose natin sa kabila, yung BC. So yung remaining na value natin is yung 1/8. So positive yung BC, meaning yung 1/8 is remaining siya na negative. So yun, compression pa rin yung BC natin. So BC saan yung BC? So hindi ako nakagawa ng BC at GF. Wala GF equals to BC. So check na yan siya. Yun, kulang na lang tayo ng dalawa. So CE and CD. So ngayon at point C na tayo, kasi meron na tayong ito and meron na tayong AC and BC. So yung ano natin dito is CD and CE. Yun. So yun guys, pasensya na, may nag-chat lang sa akin. So ngayon, continue tayo sa joint. So sa joint C tayo guys, joint C. Kasi yun na lang yung, kasi nasunod na natin yung yung tatlong, yung ibang So sa joint C, meron tayong BC. Yung BC natin is compression. So ilagay ko siya sa baba. So ilagay ko yung BC natin dahil compression siya. So dito tayo, di ba? Sa itong part na to, focus kayo dito sa CB, CA, and CE, and also CD. So dyan tayo part na guys. So dahil compression ng BC ko ito, so ilalagay ko siya dito sa baba. So 1/8. Then yung AC ko is compression ba siya? AC. So AC, sana yung AC ko dito. Hindi ko sinolve yung AC kanina. Hindi ko siya sinolve, no. So balikan ko to. Summation of forces x ako. Summation of forces equals to 0. So AB compression, meaning going to the left yung so minus 4/5 cosine of 36.87 plus AC. So yung AC ko, so sorry, nakalimutan kong isolve yung AC kanina. So 4/5 cosine 36.87 plus x. So yun, 3599. So
3.6 na siya. Run off natin siya. 3.6. So, positive meaning tension siya. Tension yung AC natin. So, AC 3.6 meaning tension siya. So, tension din ilalagay natin. Meaning guys, kapag tension and compression, pag tension, hinihila niya or going out yung force from, for example, itong isulat ko dito ha. For example, ito yung member, ito yung member AC. Tension siya, di ba? Yung member AC natin. So, nasolve ko, member AC. So, ito yung AC is tension siya. Member AC. So, para may ano lang kayo, ma-visualize nyo lang meaning, yung forces dyan is hinihila niya, yung stresses dyan, hinihila niya si AC, which is 3,600 and also 3,600. So, yan yung parang visualization niya. Tapos, kapag compression naman, so, ano yung example natin dito? So, AB. So, si AB rin, for example, member AB. So, compression daw siya. So, meaning, iniipit niya si member AB, which is 4.5. 4.5 yung magnitude. So, 4.5. Yan yung compression siya. See, ito yung tension. So, yan yung pag-visualize ng tension and compression para sa akin ha. So, pag may ibang visualization, so, share nyo na lang sa akin. So, ito yung CE. So, yung CA ko is 3.6. Then, meron akong CD. So, ito yung CD. Siyempre, may angle ako dyan. So, ito yung angle dyan. Lagay natin yan. So, again, tangent tayo. 12 over 8. So, meron tayong 56.31. 56.31. So, 56.31. So, ngayon guys, so, makita yung figure natin. So, by summing up forces Y, masolve agad natin yung CD. So, summation of forces X, solve yung CE. So, summation of forces Y, so CD sine 56.31 minus 1,800. So, yun lang. Meron na tayong CD. So, X sine 56.31 minus 1,800, 0. So, meron akong 2,163.33. So, tension siya guys. Meaning, correct yung natin yung direction or yung pag-assume. So, yan. Meron tayong CD, which is tension. Then, summation of forces X, so 0. So, meron tayong 3.6. Meron tayong CD, which is positive. So, 2,163.33 cosine of 56.31 plus CE equals to 0. Yan. So, CE. So, negative 3.6 plus 2,160.33 cosine of 56.31 plus X equals to 0. So, meron tayong 2,400 tension. So, yun. Meron tayong tension dyan. So, CD and CE. So, CD, CE. So, nasolve na natin sila lahat guys.
1, 2, 3. Kasi lahat ng members na yan. But, if napapansin nyo, meron tayong remaining member na hindi na-solve. So, ito yun. Yung DE. Yung DE, diba, sa gitna. Kasi wala naman siyang ibang parang kakambal kasi mag-isa siya sa gitna. So, but again, gaya ng sinabi sa book, if naalala nyo sa previous video ko, so sana yun, pakita ko lang ulit. Saan ba yun? Dito ata yun. So, ito. Nakita nyo yan. Yan. So, hindi pala yan. So, ito pala. Kabila. So, at a joint subjected to the action of 3 members. So, 3 members. So, as you notice dito, yung at joint E, meron siyang EC, EG, and ED. So, pasok siya dun sa 3 members na sinasabi to sa book. So, then, but no other load. So, again, check nyo yung joint E. So, walang ibang load. So, yun, wala siyang ibang load sa joint E. If two of the members are collinear, so collinear yung EC pati EG kasi isang line lang sila, 'di ba? So one line only, collinear. The force in the third member must be 0. So yung force daw ng third member is 0. Yun. So follow lang natin yung sinabi ni book ni Ferdinand L. Singer. So ngayon, ilagay ko na lang dito, DE or ED is 0. But not all the case guys kasi kapag yung members nyo is collinear, meaning may ganyan, tapos may third member, yan, ito yung third member nya, pero may force siya dyan. So yan. So ito lang yung, for example, ito yung AB, AC, and AD. Pero merong load na same ganito. For example, itong 1/8. So, pag nilagyan natin dyan ng load, for example, 1/8. So, yung third member is hindi na 0. Diba? Kasi, nakita nyo naman, mag-summation ng forces Y kayo. So, may value talaga siya, which is 1/8. Diba? So, yun lang naman yun. So, yun guys. Ito yung, huwag kayong malito itong mga nakasulat sa side. So, huwag nyo na lang yan pansinin. So, ito yung whole solution ko. So, yan. Kung may napansin kayong mali sa mga solutions ko or sa pinagsasabi ko, so, comment lang kayo. So, pwede nyong pabarangay. Kaso wala ako dyan. Sorry sa mga nag-PPM pero minsan late ako mag-reply kasi medyo busy rin ako guys. At dumadami na yung nag-PPM. So shout out na lang sa inyo. Pero nagre-reply naman ako. So may mga patunay naman dyan. So yung mga na-replyan ko dyan, comment naman kayo. Patunayan nyo naman. So yan guys. Ito yung solution. So sana may natutunan kayo, and if you like this video, please do subscribe and hit the notification bell, and also if possible pa-share na lang din ng video ko. So yun lang. Hope to manood pa kayo ng next tutorials ko. So thank you and God bless.